Sa dili pa pagbalik sa Ginoo, ipadayag usa kining apostasiya sa mga Kristiyanon. And this is very crucial sa tagna mga kaigsunan so that everybody will know. Tonight, we are going to start our series. No? Ang gusto sa Ginoo nga ang tanang grupo sa tao sa kalibutan mamaluwas, makaabot sila sa kaibalo sa kamatuoran. Sumala sa 1 Timoteo Kapitulo 2, versikulo 4. Sa sinugdan, mao kining plano sa Ginoo mga kaigsunan. O siya nagabuhat niini, ang iyang plano sa kaluwasan, iyang hatag sa iyang iglesia. Kaniadto sa Old Testament, gigamit niya ang mga Israelites. But Israelites fail, and then it went to the Jews. Later on, kay bahin man ang ginharian sa Israel. No? And during the time of Jesus, gipiyal kanini Ginoong Hesus sa iyang mga sumusunod. And finally, sa katapusan ng panahon, adunay tagna sa balang kasulatan nga adunay salin sa kaliwatan sa iglesia. O kini naga-invitar sa tanan nga kita mga kaigsunan maghinulsol ato dawaton si Ginoong Hesus nga atong personal nga manluluwas o kita mugawas gikan diha sa kalibutan nga giinfluensyahan sa Babylonia. Ato kining hisgutan sa musunod nga mga panahon o mga gabi, and I hope nga karong gabi we will get something from the Bible. Kay ang Biblia nag-reveal mga kaigsunan nga ang Ginoo adunay salin nga iglesia nga adunay pagtuo ni Ginoong Hesus nining nagakayngapos nga panahon. And this church is a worldwide prophetic movement nga nag-proclaim sa walay katapusan nga maayong balita og nagwali sa tinuod nga pagsimba niining nagakahingapos nga panahon. So ato kining sundon mga kaigsunan. So first karong gabi ato i-trace gamay ang tinuod nga iglesia niining nagakahingapos nga panahon from the very beginning sa panahon ni Ginoong Hesus. Number one, sa ato nga pag-trace mga kaigsunan, this church would be attacked and infiltrated by wolves in sheep's clothing, like the false teachers, ungodly men, and the Antichrist. Mao kining una nga ato bantayan mga kaigsunan. Ikadua, kini nga iglesia naka-survive o nigawas after 1,260 years of Bible prophecy. Base kini sa Daniel 7:8, 20 paingon sa 25, o diya sa pinadayag 11, 2 og 3, o 12:6, o 13 og 5. I know that this is very prophetic, but then nangahitabo na kini mga kaigsunan. No? Kung inyo tanahon, mao kini ang tagna sa balaang kasulatan, sumala sa Daniel 7:25, sa pinadayag 11, 2 og 3, og 12:6, og 13:5, naghisgot kini siya sa 1,260 years. Ang language sa uban nga teksto naa sa a time, times, and half of a time. Naa po sa language nga 42 months sa iyang description. O kini, ang 1,260 days, gibase na to diha sa tagda sa interpretation sa Numeros 14:34 o Ezekiel 4:6 mga kaigsunan, that one day equals 1 year. So sa 1,260 years, unsay nahitabo sa Christian Church, sa iglesia nga gipundar sa Ginoo mga kaigsunan. During these years, the Christian Church has been corrupted, compromised, and confused based on the prophecy as the Bible warns us. And the Bible tells us, mga kaigsunan. The church splitted or nag-split mga kaigsunan, no? Tunga ang iglesia. Ato kining isaysay kaninyo, and perhaps tomorrow we will have this in detail. Pero sa pagkakaron, mangutana kita ngano man nga mao man kining nitabo sa iglesia. Of course, sumala sa tagna, adunay religious reasons mga kaigsunan. Sa Efeso 4:5, sa Galacia 3:28, sa 1 Peter 2:5 and 9, o sa Hebrehanon 10:25. Unsa kini nga mga
dinalan mga kaigsunan sa Balaang Kasulatan. Sa Ephesians 4:4-6, nag-ingon ang Balaang Kasulatan nga adunay usara ka lawas, adunay usa ka espiritu, just as we are called to one hope, usa ka paglaom. When you were called, one Lord, one faith, one baptism, and one God and Father of all, who is over all and through all and in all. So adunay ray usa ka Ginoo, usa ka pagtuo, ug usa ka bautismo base sa Balaang Kasulatan. Pero as an example to that, one Lord, one faith, one baptism, a very interesting event happened when the Council of Ravenna in 1311 was the first council to put sprinkling on a par with immersion. Kaya ang bautismo nga gitudlo sa Balaang Kasulatan, immersion. But then, adunay bag-o nga gitudlo niya. O according sa kang Edwards, sa 1311 sa Council of Ravenna, the practice of baptism by modes other than immersion was officially legislated. So it was very interesting that there is only one Lord, one faith, one baptism, pero ang mode mga kaigsuunan nagkalahi. From the very beginning, it was immersion, but then later on, sa example, aduna na siya bag-o nga pamaagi sa spuring and sprinkling. So usa kini sa mga nahitabo sa kasaysayan nga gusto nato maibaw-an ninyo. And then it was taught in the Bible that all believers are one in Christ. Ingon sa Balaang Kasulatan, for you are all sons of God through faith in Christ Jesus, for as many of you as were baptized into Christ, ingon niya, have put on Christ. There is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor is there male or female, way babae, walay lalaki, kay kamutanan, o saradya kang Kristo Jesus. So sa Galatia 3, mga kaigsunan, ang tanan o saradya sa kang Kristo. Number 3, there is a teaching of the Bible about the priesthood of all believers sa 1 Peter 2, 5, and 9. You are a holy priesthood. Sa verse 9, a royal priesthood. So, matagos sa kanato, every believers of Jesus Christ has been given the power to be priests of God. So, doon na kita'y access sa Diyos mga kaigsunan. And finally, meeting together. Adunay meeting ang mga Kristohanon. Sukad pa kaniadto. So, there is a day of worship that they are one in it. And then later on, it was twisted, no? O aduna na po'y laing adlaw nga igpapaulay. We are going to talk about that sa sunod nga mga gabi. So mao kana mga kaigsunan ang mga reason sa Balaang Kasulatan, sa prophetic reason, no? Sa gisulti sa Balaang Kasulatan. Aduna po'y another biblical reasons. Siyam kini ka teksto ang atong giingon nini, 2 Thessalonians 2, 3, and 4, diha sa buhat 20, 29 ngadto sa 31, Galatians 1, 6, sa Colossians 2, 8, 1 Timothy 4:1, 2 Timothy 3:1-5, 2 Timothy 4:3 and 4, sa Jude 4, and sa 2 Peter 2:1 and 2. Kini nga mga biblical reasons mga kaigsunan is very important and crucial so that baybawan nato ngano man nga sa atong kapanahonan karon nagkalain-lain ang pagsabot sa mga katawhan sa Balaang Kasulatan, and there are so many groups, no? In details tomorrow, sumala sa tagna ato kaning isaysay kaninyo. Ang giingon niya sa biblical reasons nganong nag-ingon ani ang iglesia, ang Balaang Kasulatan nagkanayon, beware of the great apostasy. Mao kining pinakauna nga gisulat ni San Pablo diha sa iglesia sa 2 Thessalonians chapter 2, 3 and 4. Nagkanayon siya sa mga Kristohanan dito sa Thessalonica, let no one deceive you by any means, for that day, kanang pagbalik sa Ginoo, mga kaigsunan, will not come unless the falling away comes first, and the man of sin is revealed, the son of perdition, who opposes and exalts himself above all that is called God or that is worshipped, so that he sits as God in the temple of God. Okay? Showing himself that he is God. So mga kaigsunan, usa kini
kapasidaan sa mga Kristohanon sa unang siglo sa sulat ni San Pablo sa mga Kristohanon sa Tesalonica nga magbantay sila kay adunay dako nga apostasiya mga kaigsunan. Kining falling away mga kaigsunan sa balaang kasulatan nagumikan kini nga word sa Griego nga apostasya. Sa in English gi-translate siya nga apostasy. Sa King James Version, it was translated as falling away during the translation sa Bible. So sa Theological Dictionary of the New Testament, kining falling away mga kaigsunan, masabot nga this is an apostasy of Christians from their faith to error and righteousness. So gikan sa kamatuoran nga gitudlo ni Ginoong Hesus sa mga apostoles o sa mga katawhan nga mga Kristohanon before sa mga church fathers, nag-apostasiya ang uban mga kaigsunan. So kining falling away, sumala sa tagna, this is also a rebellion against God, an abandonment of the faith, and therefore is apostasy. Nagapasabot po ang falling away nga defection from truth. Sa ato pa, naglahi ka mga kaigsunan. You forsake, gitalikdan nimo ang kamatuoran. Mao kini ang bot ipasabot. Sa ato pa, dili usa mobalik ang Ginoo, sa dili pa pagbalik sa Ginoo, ipadayag usa kining apostasiya sa mga Kristohanon. And this is very crucial sa tagna mga kaigsunan so that everybody will know. O kita karon nga nagabantay, this is a reminder to all God's people, to all Christians, that we will watch our relationship with the Lord Jesus Christ. Number 2, men as wolves from within will rise up. So kini siya, maupuning tugod ni San Pablo sa mga Kristohanon dito sa Efeso. Nga mabasa nato sa Buhat, Kapitulo 20, mga bersikulo sa 29, ngadto sa 31. Kay ako nasayod, sumala pa ni San Pablo, verse 30, nga ingon niya, for I know that after my departure, savage wolves will come in among you. So gikan lang kanin, not sparing the flock. Also from among yourselves. So gikan ra diha kaninyo, men will rise up. Mutungha ang mga tao, mga kaigsunan, speaking perverse things. Naanay binalitad nga mga butang nga ilang ipanulti aron nga ilang mapahilayo ang mga tinunan sa Ginoo mga kaigsunan. Therefore, watch and remember. Mauning ingon ni San Pablo. Sa ato pa, ang mga katawan sa analogy mga kaigsunan o sa comparison nga ang mga katawan sa Ginoo, mga karnero o duna siya'y mga magbalantay, duna po'y lubo nga kaaway sa karnero mga kaigsunan. We should watch for this, for these are people nga magbinalitad sa mga butang nga gitudlo sa Ginoo. Number 3, some turn away to a different gospel. So doon na po'y lain ginatawag nga balita sila or maayong balita. Diha sa Galacia 1:6 og 7. Natingala ko, ingon ni San Pablo, that you are turning away so soon, sa madali, from Him who called you in the grace of Christ to a different gospel, which is not another, but there are some who trouble you and want to pervert the gospel of Christ. So ilang ginatuis, ginabalitad mga kaigsunan ang maayong balita ni Kristo. So mao kining tagna didto kaniadto pa mga kaigsunan. And number 4, there is a warning against the tradition of men and worldly principles. Sa Colosas 2:8, pasidaan si San Pablo, beware lest anyone cheat you through philosophy and empty deceit, according to the tradition of men. Kining tradition mga kaigsunan sa tao, according to the basic principles of the world and not according to Christ. So bantayan kini nato mga kaigsunan, kay daghan na karon nga moingon sila tradisyon na ang ato tumanon, dili na ang balaang kasulatan. Malayo ka na diya sa ato, magbantay kita na ini, because in the world today, mao kini ang ginapasantop sa tanan, og maghisgot na gani kag balaang kasulatan, mubasa na gani kag Biblia, mura og dili ganahan ang uban ini. But kita, mga kaigsunan, magbantay kita niini. Number 5, some will leave the faith in later times.
So sa katapusan nga panahon, mugawas sila diha sa pagtuo. 1 Timothy 4:1, nagsulat si San Pablo sa kang Timoteo, "Now the Spirit expressly says that in the later times, some will depart from the faith, giving heed to deceiving spirits and doctrines of demons." Mao kining delikado mga kaigsunan kay sa katapusan ng panahon, ang uban mo biha gayod sa pagtuo. Number 6, perilous times will come, and even dangerous men will come in the last days, and even in the church. Sumala sa iyang ikaduwa nga sulat sa kang Timoteo, chapter 3, verses 1 to 5, "Apan hibaluoy kini, nga sa katapusan nga mga adlaw, moabot ang lisod nga panahon. Kaya ang mga tao, mahigugmaon na sa ilang kaugalingon. Mahigugmaon sila sa salapi. Bugal-bugalon mga kaigsunan. No? Blasphemers. Sa ato pa, mapasipalahon sila. Dili na matinumanon sa mga ginikanan. Dili na mapasalamaton. Dili na mga balaan. Dili na mahigugmaon. Dili na makapasaylo og sala. O mga slanderers sila. Sa ato pa, nagapataka na lang sila og sulti. Wala sila'y kontrol. Mga brutal sila. Ginasalikway nila ang mga maayo, mga traidor sila, mga gahig ulo, mga badlungon, mahigugmaon sa kahilayan rather than maghigugma sila sa Diyos. Sumala ni San Pablo, having a form of godliness but denying its power. Aduna sila'y forma o dagway sa pagka-Diyos nun. Apan walay kagahom niini diha kanila mga kaigsunan. Niini nga mga tao, magpalayo kamo. Sumala ni San Pablo. So, on the last days, this is happening, and even in our days, even in the many groups of churches, in the Christian church, this is happening. So this is to be watched by many. Number 7, many will not endure sound doctrine. So, daghan ang dili bakalahotay sa insakto nga pagtulunan o doktrina sa balaang kasulatan. Sumala sa ikaduang Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 3 gadto sa 4, ang tagna nagakanayon, kay ang panahon mo abot, that they will not endure sound doctrine, but according to their own desires. So, dili na nila paminawan ang insakto nga doktrina, pero ang sumala lang sa ilang kagustuhan, because they have itching ears. Ang ilang nagakatol nga mga dalunggan gusto nila paminawan kini nga mga butang, no? Will heap up for themselves teachers, and they will turn their ears away from the truth and be turned aside to fables. Maayo pa ang mga istorya-istorya. Maayo pa ang mga kaniadtong mga fables, mga kaigsunan, kadang mga sugilanon nga dili tinuod. Maminaw pa sila dito. Pero sa pulong sa balaang kasulatan, magasalikway sila niini. Dili sila magpabilid. So this is to be watched over. No? Number 8, immoral and ungodly people will deny Christ and they have joined the church. Morning ato bantayan mga kaigsunan. Sa Jude 4, nagkanayon, for certain individuals whose condemnation was written long ago, have secretly slipped in among you. They are ungodly people who pervert the grace of our God into a license for immorality and deny Christ, Jesus Christ, our only sovereign Lord, mga kaigsunan, and Lord. No? So ang ato Ginoo nga maora, ang ato nga manluluwas, ilang isalikway mga kaigsunan. Kini nga mga tao, usahay mo sulod diya sa iglesia, and they become immoral mga kaigsunan ng mga tao nga makahilawason, dili Diyos doon, usahay, ilan ng isulti nga pwede na ni dere sa iglesia. And that has already been fulfilled. And number 9, many will follow destructive heresies. Kini, sa 2 Peter 2, 1 and 2. Aduna po'y nga mini nga mga manalagna sa mga katawhan, sa mga dunay mga minipod nga mga magtutudlo diha kaninyo. Sa sekreto ilang i-introduce ang mga destructive heresies. Kining destructive heresies makalaglag kini nga mga
pakuno-kuno o mga sugilanon. Even denying the sovereign Lord who bought them. So bisan pa ang Ginoo nga nagpalit diya kanila ang pagpakamatay ni Ginoong Hesus, ila kining biay-biayon mga kaigsunan, no? Bringing swift destruction on themselves. Many will follow their depraved conduct. Daghan sa mga Kristohanon sumala sa tagna ang musunod sa ilang mga pamatasan and will bring the way of truth into disrepute. Ilang pakaulawan ang kamatuoran mga kaigsunan. So mao kini ang dapat nato bantayan. So sa balaang kasulatan naanay gitagna nga daan sa atong pagsubay sa iglesia sa Ginoo sukad sa paghimo ni Ginoong Hesus. Ang mga katawhan naa na mga kaigsunan. Number 3, kini nga prophetic church ni gawas human sa the great disappointment ni adtong October of 1844 sumala sa tagna. Ang tagna sa pinadayag 10:8 ngadto sa 11 mao kining nahitabo mga kaigsunan. 11 nahitabo ni adto, no? Sa 1844. Adunay usa ka ministro si William Miller ang iyang ngalan, nagtuon siya sa Daniel 8:14. Og iyang gitun-an dito ang 2,300 day year prophecy nga mahuman kini sa 1844. So iyang giwali, nagkanayon ang balaang kasulatan, unto 2,300 days, then the sanctuary shall be cleansed. Ang sanctuaryo pagahinluan. Ang pagtuo ni William Miller and popular during that time nga ang sanctuaryo mao kini ang kalibutan. So kay pagahinluan man nagatuo sila kay ang Ginoo mo sunog man sa kalibutan, kay mahimo man kining impyerno ang kalibutan, kay laglagon man kini sa Ginoo. Sa 1844, sa pagkahuman ning 2,300 day, iyang giwali daghan ang nagtuo mga kaigsunan, no? Nga moabot kini, and they believe that Jesus would come ni adtong 1844 bulan sa Oktubre. Pero unsay nahitabo mga kaigsunan nung nganong naka-come up si William Miller niana? Gikuha niya ang ideya diya sa Ezekiel 4:6, diya sa Numeros 14:34 gang usa ka adlaw, usa ka tuig. So, ang giingon sa Bible ngang usa ka adlaw, usa ka tuig, mao kini ang iyang gihimo. Sa ato pa sa iyang pag-research, nagsugod kini sa iyang pagtuon niadtong 457 BC og nahuman kini sa 1844. Exactly 2,300 years. Of course, nabahin kini sa duha mga kaigsunan, no? Una ang 490 years nga 70 weeks. Ang kining 490 years nabahin sa tulo. Ang 49 years, ang 7 ka semana, ang 434 years o ang 62 ka semana o ang 7 years. Diri sa 7 years or 1 week, crucial kini. Kay gikan sa 457 BC mga kaigsunan sa pagbando nga ilang i-reconstruct. Ayuhon nila ang Israel ang naguba nga ginharian o ang templo mga kaigsunan. Gikan sa 457, moabot kini ngadto sa 34 AD. Kining 490 years sumala sa ilang pagtuon o pagsubay diya sa libro sa Daniel, nagpasabot nga ang 490 years gihatag sa Ginoo sa iyang katawhan sa Israel. Unfortunately, wala masabtan sa uban kini sa ilang kapanahonan. Pero sa pagtuon ni William Miller, pag-abot sa 27 AD, sa dito sa 1 week, i-confirm ang Mesiyas, mga kaigsunan, ang prinsipe nga gisaysay ni Daniel sa chapter 9. So ang 27 AD, gibautismuhan si Ginoong Hesus sa fulfillment. Pagka 31, i-cut off ang prinsipe, gilansang si Ginoong Hesus, o sa 34 AD, si Esteban gibato mga kaigsunan. So ang 490 years sa pag-reconcile sa katawan sa Israel, ngadto sa Ginoo nahuman, and officially, they rejected the Lord mga kaigsunan, no? And the gospel went to the Gentile. Mao kanang tunga sa 1,810 years gikan sa 34 ngadto sa 1844. So gikan sa pagbato kang Esteban niadto ang mensahe sa mga hintil
While on the other hand, ang kaaway pod na ningkamot ng iglesia iyang maguba, but then the gospel has went throughout the world. Sa 1844, they believe nga ang sanctuaryo hinluan mao nang pagbalik ni Ginoong Hesus, mga kaigsunan. But then wala ni balik si Ginoong Hesus. So what happened in 1844? Gitun-an sab kana sa mga katawhan nga nadiskuryo ni adtong kapanahonan. And that was the starting point of the so-called pre-Advent judgment o ginatawag nga investigative judgment diya sa Balang Kasulatan. We will have a study of that later, no? So, mao kini gikan sa 457 paingon sa 1844 ang 2,300-year chart na hitabo, mga kaigsunan, wala ni balik ang Ginoo and the people were disappointed. It was October 22, 1844. Basta nagbisti na silang puti kay mobalik ng Ginoo, but they were disappointed. Jesus did not come. So in 1844, mga 100,000 ka mga Amerikano nga nahimong Millerites, gipamaligya nila ang ilang mga kabtangan o nagpaabot sila nga si Ginoong Hesus mubalik ti atong October 22. Pero wala ni balik ang Ginoo, gitawag kato nga the great disappointment sa kasaysayan, mga kaigsunan. After that, ang Millerites na disgruntled and they were divided. Pero adunay usa ka grupo, sa upat ka grupo nga nahimo, nga ilang gitunan ang ilang gitawag nga sweet bitter experience. Diha sa pinadayag 10:8 ngadto sa 10. Unsa kini, mga kaigsunan, ang giingon diha sa ilang kasinatian ni adtong 1844. Ato tan-awon, mga kaigsunan, ang Balaang Kasulatan, no? And kini sila sa ilang pagtuon ini, they have a prophetic mission to accomplish. Kay sumala sa pinadayag 10:11, you must prophesy again about many peoples, nations, languages, and kings. So, ato tan-awon, mga kaigsunan, sumala sa Balaang Kasulatan. Diya sa pinadayag 10:8. Then the voice which I heard from heaven spoke to me again and said, go, take the little book which is open in the hand of the angel who stands on the sea and on the earth. So kining gamay nga basahon, mga kaigsunan, mao kini di ay ang basahon sa Daniel nga gipasabot diya kanila, nga gitun-an ni William Miller, nga gipasabot kanila. And if you are living ni adtong kapanahonan sa 1844 o before 1844, kung diya sa mga 1830s, 1835, or sa mga 1840, kung nagkinabuhi ka diha o nakapaminaw ka sa wali ni William Miller, madani ka, mga kaigsunan, kay insakto ang ilang sumada. Ang verse 9 nagkanayon, so I went to the angel and said to him, give me the little book. Ihatag ka na ko ang basahon. And he said to me, take and eat it. Ingon niya nga, kuha akin og kana. It will make your stomach bitter. Oy, pait kini. Diya sa imong tiyan. Pero, ingon niya, it will be as sweet as honey in your mouth. Sa imong baba, mahimo kining tamis sama sa dugos sa pagkanindot, mga kaigsunan. It was so. Kaya sa pagtuon ni William Miller sa Daniel 8:14, nga mubalik ang Ginoo sa iyang sumada, insakto kayo sa atong gipasundayag kaganina kaninyo, gikan sa 457 BC, ngadto sa 1844, ang 2,300 days, insakto gayod nga nangatuman sumala sa gitagna sa Balaang Kasulatan o sa pag-explain diya sa Daniel chapter 9. Ila kining gitagsa-tagsa pag-ayo o kumbinsido ang tanan, si William Miller, o ang tanan nga naminaw niya na, almost 100,000 of them believe on the preaching of William Miller sa iyang mensahe. Mao kana, mga kaigsunan, nga tamis sa ilang baba apan ni pait diha sa ilang tiyan, mga kaigsunan. Gitawag kini nga sweet bitter experience. Then I took the little book out of the angel's hand and ate it. So iyang gikaon, tamis kini sama sa dugo sa akong baba, pero pagkaon na nako, ang akong tiyan nahimong pait, mga kaigsunan. So ang great disappointment katong ilang kasinatian
gi-explain kini sa pinadayag 10:8 ngadto sa 10 nga mao di ay ni ang ilang kasinatian. Tamis kayo paminahon nga mobalik ng Ginoo. But October 22, 1844, wala ni balik ang Ginoo, mga kaigsunan. It was so sad. Bitter kaayo, mga kaigsunan. Abi ninyo na grupo nga gipamaligya man nila ilang kabtangan ay nagtago-tago sila. Even they went to some other states kay naulaw sila sa ilang nahimo. Naapoy nagpadayon o nag-time setting sila. Sa ilang time setting, daghan kayo ng mga iglesia ang naa karon sa ato kapanahonan nga nagresulta ni ana. They continued on time setting, pero sa balaang kasulatan, walay makatagna kung kanus mo balik ang Ginoo. Doon na ray mga kondisyonis. Doon na ray mga timanan, mga timaan nga gihatag niya. Si Ginoong Hesus, nagsaysay ni ana sa Mateo Kapitulo 24, mga kigsun, nga mga ilhanan sa katapusan nga panahon. Maugani nga gihagit niya, kini nga mga tao. Sumala sa tagna, sa versikulo 11, ingon niya, magpanagna pa kamo pag-usab sa daghang mga katawhan, mga kanasuran, mga sinultihan, o mga hari. Mao kini, mga kaigsunan, ang dako nga tahas nga gihatag sa iglesia nga atong ginasubay karon. So, ikaapat, kini nga iglesia has a remnant of faithful believers. Adunay mga salin sa kaliwatan sa babae nga nagabantay sa sugo sa Dios o sa panghimatuod ni Jesus o sa pagtuo ni Jesus, mga kaigsunan. Mao ni ang gisaysay sa balaang kasulatan sumala sa tagna. Sugikan sa usa ka kapunungan, mga kaigsunan, nga adunay pagkabahin-bahin. Ako nang explain kaninyo ugma, mga kaigsunan, the fulfillment of this. And why is it that there are so many churches in the world today? Sa Christianity, ato kanang isaysay kaninyo sumala sa tagna, mga kaigsunan. For the meantime, ato sabton nga kini nga iglesia adunay salin. So, gikan sa dako nga iglesia ang nagtinuuray sa pag-alagad sa Ginoo, gisaysay o gitagna sa balaang kasulatan nga sila nagabantay sa sugo sa Dios o adunay panghimatuod ni Ginoong Hesus. Sumala sa pinadayag 19:10, ang panghimatuod ni Hesus mao ang espiritu sa tagna. Ato po na siyang i-take up, mga kaigsunan. Tun-an ka na nato as we continue with this series sa pila kang mga gabi. Pero ang pinaka-importante nga gusto nako nga masabtan ninyo mao kini. Kini nga iglesia nagadala, nagawali sa walay katapusan nga maayong balita in light sa mensahe sa tulo ka manulunda sa pinadayag Kapitulo 14, versikulo 6 ngadto sa 12. So kining tulo ka manulunda, mga kaigsunan, nga naa sa pinadayag, ato po ning isaysay diya kaninyo aron masayod kamo. That is why everybody should know about this. Og dili lang kining tulo ka manulunda, naa po'y manulunda diya sa pinadayag Kapitulo 18 nga nag-ingon nga naapod siya mensahe alang kanato, gawas kaniya mga katawhan ko. So this is very crucial and very important, mga kaisunan. Kini nga iglesia naga-inbitar sa matag-usa sa sugo sa Ginoo nga ang matag-usa mo gawas gikan sa Babilonia. Aron sumala pa sa versikulo 4 sa pinadayag 18, aron dili kamo, ingon niya, so that you will not share in her sins. Aron dili kamo makig-uban kaniya, diha makigpahat kaniya sa iyang mga kasalanan. Aron dili kamo makadawat sa iyang mga hampak. Mao kining pasidaan, mga kaigsunan. While God is inviting all of us and to all televiewers today nga bantay niini sa ato dinhi sa Hope Channel, ato ipaybalo sa tanan nga ang iglesia adunay tahas worldwide sa tibuok kalibutan. Bisag asa kamo karon moadto, so many people of God ang kabahin niini nga kaliyukan, because the remnant movement or this church is a worldwide movement nga
si Kristo igawali nga siya hapit na mubalik aron kita makapangandam mga kaigsunan. Daghan ka nato. Gusto sa atong kasing-kasing maluwas mga kaigsunan. Apan adunay pasidaan that we will come out of Babylon. Kay sumala sa balaang kasulatan. Kining Babylonia maoning naglibog sa tanan nga mga katawan na iyang gikurap ang pagtulunan sa balaang kasulatan. Iyang gikompromiso mga kaigsunan. Sa unsa nga rason, it is because of convenience. It is because of self-worth. It is because of self-interest. It is because nga gusto niya nga siya'y ilhon mga kaigsunan. Pero, ang gusto nato nga ipasidaan sa tanan, let us study the Bible. Tun-an nato ang balaang kasulatan, unsa ang iyang gisulti, unsa ang iyang mga gusto ipaabot ka nato, kay ang Ginoo gusto nga kita tanan mga kaigsunan makakabot sa pagsabot sa kamatuoran. Si Jesus sa katapusan sa pinakataas diya nga pagampo nga na-record sa John chapter 17. Nagkadayon siya, sanctify them by your truth. Your word is truth. Ang pulong sa Ginoo mga kaigsunan mao ang kamatuoran. So that si Jesus nagkanayon sa 1:14, I am the way, the truth, and the life. No one comes unto the Father except through me. So si Ginoong Hesus mga kaigsunan, siya mao ang dalan. Siya mao ang kamatuoran. Walay bisan kinsa nga makaadto sa amahan gawas kaniya. That is why Jesus has told Nicodemus diya sa 1:3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. So kita mga kaigsunan, ato dawaton si Ginoong Hesus nga atong personal nga manluluwas. That is why we have this topic tonight. It is God's final invitation, a call to salvation to all. Ang bisan kinsa nga mudawat ni Ginoong Hesus nga iyang personal nga manluluwas, iyang pagaluwason mga kaigsunan. But then, this is not only the thing. Kay ang kaluwasan mga kaigsunan, sumala sa balaang kasulatan, adunay tulo ka ang-ang. Tulo ka phases. Gitawag kini nga ang una, justification. Ang justification mga kaigsunan, mabasa kini nato sa diha sa Tito, Kapitulo 2, versikulo 11 ngadto sa 13. Palihog basahan ninyo diha sa inyong balaang kasulatan. No? Kung mahimo, inyo kanang tanahon, kay ang grasya sa Diyos gipadayag sa tanang katawhan. Nga nagahatod og kaluwasan mga kaigsunan. Kini nga kaluwasan, the very first time that we accept Jesus as our Lord and Savior, then we are justified. Gipakamatarong kita mga kaigsunan. Sa verse 12, kung basahan nimo ang Tito 12, nagakanayon siya, nagatudlo kining kaluwasan ni Ginoong Hesus nga kita magakinabuhi nga mapugnanon, matarong og Diyos nun nining presente nga kalibutan karon. So, ang ikaduha nga ang mga kaigsunan sa kaluwasan maong pagkinabuhi nga balaan, Diyos nun, mapugnanon. That is why when Jesus said, if you love me, keep my commandments. Ang napulo kasugo is very important. While tinuod ka na nga ang kaluwasan pinasikad sa pagtuo. Diya sa Efeso Kapitulo 2, versikulo 8 og 9. That is true. We believe on that. 100%. But then God has instructed us also that if we love Him, we should keep His commandments. Kining pagbantay sa sugo sa Dios, resulta kini sa atong pagkalinuwas mga kaigsunan. Sa diha nga gidawat nato si Kristo, gipakamatarong kita sa Dios mga kaigsunan, karon magbalaan kita. Looking for that blessed hope, the coming of Jesus Christ, no? The coming of our great God and Savior, Jesus Christ mga kaigsunan. So,
Kung imo tanahon sa balaang kasulatan mga kaigsunan, ang iglesia sa pagsugod niini gigamit sa Ginoo kaniadto ang Israel and Somare. Pero ang Israel mga kaigsunan nasipyat. Mao kanang gisilutan sila sa Ginoo. Kay ang Israel sa daghan nilang mga sala masumada nato ang duwa nga pinakadako nga sala. Number 1 nga sala sa Israel. Nagsimba sila og mga Diyos-Diyos. Paghatag sa Ginoo kanila sa napulo ka sugo, nag-ingon ang Ginoo nga you shall have no other gods before me. Wala na ilaing Diyos atubangan niya. Number 2 nga giingon sa Ginoo sa Israel. Og applicable kini sa tanan nga mga katawhan sa tibuok kalibutan. You shall not make unto thee any graven image or anything that is in heaven or in earth. Dili ka maghimo mga kaigsunan sa mga larawan o magsimba kanila. Mao ning ikaduha. Ang ikatulo, dili nimo pasipalahan ang Dios. Dili nimo gamiton ang ngalan sa Dios sa pasipala. Number 4, nga giingon niya, hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay og balaana kini. Sa unom ka adlaw magbuhat pa ka. Apan sa ikapito, mao'y adlaw nga igpagpahulay sa Dios. Mao kini ang balaanon nato mga kaigsunan. So, this is love to God. Mao kana nga si Ginoong Hesus nagkanayon sa John 14:15. If you love me, keep my commandments. Og niani siya sumala sa Mateo 5 mga kaigsunan. Gikan sa 17. Paingon sa 19 nga wala siya nianhi aron sa pagguba sa sugo apa nianhi siya sa pagtuman niini. That is why the issue on the last days will be on obedience sa pagsimba sa Ginoo. Nagmatinumanon ba kita sa Ginoo? And God's final invitation to all, ginatawag kita niya sa kaluwasan mga kaigsunan. Kay gusto sa Ginoo nga kita maluwas, nga dili kita maangin sa sala sa Babylonia. And we are going to tell you, according to prophecy, unsa kini ang Babylonia sa sunod nga mga panahon. But for the meantime, I just would like to challenge all of us sa tanan nga nagasunod nini. Ugma, we have a very interesting topic. Gusto nako nga masabtan ninyo nganong adunay 4 ka segments ang Christianity and ngano ang Babylonia mga kaigsunan na expose. Because on the last days, the issue of Babylon will be of convenience. Ang mga tao dili na gusto magsakripisyo. Ang tawag ni Ginoong Hesus nga kung musunod kita kaniya, pasanon nato ang cross. Gireflect kini ni San Pablo sa iyang sulat sa mga Kristohanon. Nga nagkanayon siya ang nagkinabuhi diya kaniya, dili na siya apan si Kristo na. Diya sa mga Kristohanon sa Galacia 2:20 mga kaigsunan. So God's final invitation for everyone that we should accept Jesus as our Lord and Savior. Igsoon, nadawat na ba nimo si Ginoong Hesus nga imong personal nga manluluwas? Kung wala pa, dawata siya karong gabi. Og unsang orasa diha sa imong balay, sa imong television, diha sa internet, diha sa YouTube, diha sa Facebook, bisag unsa nga platform nga magamit nato karon. Accept Jesus as your Lord and Savior, and you will be saved mga kaigsunan. I hope and I pray that the invitation of God tonight will be for all of us. Before I end, gusto lang nako nga ipasantop sa matag usa kaninyo nga ang tanan mga kaigsunan dapat masayod sa kamatuoran. Jesus is about to come. His work in the most holy place sa langit nun nga sanctuaryo hapit na mahuman. Ang ebidensya sa mga tagna nagakatuman, adlaw-adlaw makita nato ang mga katawhan lahi na ang ilang mga binuhatan despite of the attempt of men sa paningkamot nato nga hapsay kita, magmalipayon kita, yet there are challenges in this world. This world is about to end. Ang katapusan, ana-ana mga kaigsunan. Jesus is knocking at your heart. Accept Him
as your Lord and Savior. And for sure, God will be with you. God will forgive you. And God will save you on the last days. As we end this program, I would like to invite all of you nga mag-ampo kita mga kaigsunan. I'd like to pray for you. Kung naa ka sa imong balay, may mga problema kita sa atong pamilya, siguro sa imong pares, bana o asawa, siguro sa imong mga kabataan, siguro may problema ka sa paninapi, siguro sa panglawas, siguro sa mga relasyon, siguro sa trabaho, siguro sa pagtungha, o uban pa nga mga suliran sa kinabuhi sa imong handom. Gusto ka makapasar sa board, gusto ka makahuman sa imong kurso, gusto ka makatrabaho. Let us pray for this. But most importantly, ayaw kalimti, dawata sa Jesus nga imong personal nga manluluwas mga kaigsunan. Let us pray. Amahan nga balaan, tag-iya sa among hulam nga mga kinabuhi. Kami nagapasalamat sa higayon nga imong gihatag kanamo. Nga karong gabi amo natun-an ang mga hinungdan sumala sa tagna nganong ang iglesia nag-ingon ani ang sitwasyon. Salamat nga imong gitawag ang imong mga katawan nga taliwala sa dako nga apostasiya aduna gyapoy salin nga iglesia nga nagabantay sa sugo sa Dios ug adunay pagtuo ni Jesus. Ihatag kanamo Dios kining nga gahom sa pagdawat kang Ginoong Hesus nga among personal nga manluluwas. Bisitahay kami sa gahom sa balang espiritu nga among hunahuna maabli ug kami o Dios magadawat ni Ginoong Hesus nga among personal nga manluluwas. Nga ang kamatayon niya maoy puli sa among sala nga kami unta ang mamatay apan salamat kaniya nga iyang gihatag ang iyang kinabuhi didto sa cross sa Kalbaryo aron kami maluwas. Salamat nga niining gabi ang tanan nga mga nagatan-aw nagabantay karon sa ato nga tulumanon. Nakadawat ug makadawat sa imong panalangin, sa imong kapasayloan sa sala ug sa imong pagtawag kanila. Ayuwa ang mga nagmasakiton o Dios. Hatagi og kaalam ang nagduwa-duwa. Hatagi og pagtuo katong dili lig-on sa pagtuo. Og hatagi sa kaalam nga langiton ang matag usa kanamo nga amo masabot ang kamaturan. Salamat kaayo nga niining gabi kami magatulog sa maayo ug sa uban nga bahin sa kalibutan makasugod sila sa ilang trabaho sa malipayon gayod sa imong paghiya ug pagbantay kaniya. Salamat sa imong pagtubag, ang tanan amo pasalamatan ug amo ginatuohan nga madawat tungod lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus, ang among bugtong nga manluluwas. Amen.